Kami po ang Dipteria, title ng At a Dying View, and this is Earbender Live. To lines, I'm afraid that I couldn't run with you. Sending now my head, my tears had forwarded the claws of battle with the rebel eye, proving all this mess on the way I say that I forsake, hiding secrets with me, with me. Absorbing my dying view. Now lately I've been moving from sorrows that keeps me down. Away from falling down. How can I escape with it? Wraps around
Alan, vocalist / guitarist ng Dipteria. Pangalan ng banda, Dipteria. Kasi naghahanap kami ng magli-links sa akin nung time na yun. Lagi akong merong sakit sa lalamunan nun naghahanap ako ng ganong medyo hawig. Hindi naman talaga yun, pero parang yun yung lumabas. History ng banda, yun, kami ni Sik, classmates kami nun, schoolmates, classmates sa ibang subjects. Tapos si Ivan, schoolmate, si Febs, nakikita namin sa ibang course. Pero tapos yung bassist namin currently ngayon wala siya. So nag-fill in si Febs. Yung main reason talaga, meron lang isang gig sa school namin. Tapos may kanya-kanya naman kami mga banda nun, which is ang genre metal. So hindi namin pwedeng ipasok sa school namin kasi papatayan kami ng amp doon pag tumugtog kami. Kasi Catholic school. Yun. So yun, nagbuo lang kami ng cover songs. Tinry namin after 3 gigs. Nag-decide na magbuo ng compo. Tapos nagustuhan naman nila. Then yun. Ako si Zeke, gigitara sa Dipteria. Generic naman kasi yung storya ng banda namin. Hindi siya kakaiba. Pero si Ivan, nung bata pa kami, si Ivan nagsasayaw pa siya dati, sa mga piyesta. Tapos, gusto ko dati sumali kaso hindi nila ako sinasali sa grupo nila. Siguro di ako magaling magsayaw. Tapos, nagulat lang kami, nag-abroad si Ivan, nag-decide patutong mag-drums. Sabay, yung pag-uwi niya, marunong na daw siya mag-drums. Salang kami. Tapos yun, nung college nga kami, kaya yan magbuo ng banda. Tapos, cover lang kami dati, mga urban dub. Kaso, nung medyo umihirap na yung urban dub, umihirap na i-cover, nag-decide na lang kami gumawa ng compo. Kaya yun. Ngayon, since overseas nga yung dalawa, si Alan tsaka si Ivan, parang once a year sila umuwi. So, hindi consistent. Walang gig. Last gig namin noong 2010. First and last gig. Sabay, original bassist namin si Manuel De Filius. Ang nangyari nun, paalis na kasi sila Alan. Tapos, nag-schedule kami ng gig. Busy. Hindi pa ata siya nag-gym nun. Nag-schedule kami ng gig sa Cavite City ata, magre-regada ata nun. Si Manny parang di makaabot. So tinuloy pa rin namin, which is yung bassist namin currently yung tumugtog. Parang medyo nagkaroon ng pero naayos naman. Tapos ngayon, wala rin yung original bassist namin. Kasi nasa abroad, pero ikakasal na siya sa March. So congratulations. Imbitahan ba kayo? Imbitado naman. Tsaka alam niya naman to na balak namin mag-airbender. Okay lang naman sa kanya. Tapos yun, si Pebs ang naisipan namin kasi si Ivan nagbalak, ang talagang nag-push sa amin na mag-try mag-airbender Yun, kinaunta ko lang si Pebs. Sabi, yun ngayon, Dying View. Yun yung tinry namin. Ako sa Ivan Perez, drummer ng Dipteria. Napasok ako ng Dipteria dahil kay Zik, yung gitarista namin. Nag-usap ata sila ni Alan. Saka si Manuel, si Manny, dati naming barista. Umaga ata, tinext ako ni Izzy. Sabi niya, cover daw kami ng banda. Sakto gusto ko ng banda. Yun, sabi ko, sige. Dati ka raw dancer? Sabi niya, yung gitarista niya. Oo. Hindi raw siya sinama Hindi, ka-dancer ko yan dati. Kasama ko yan, kaso nag-quit. Ayaw niya nung sinasayaw namin. Yun, nagbuo siya ng bagong dance group. Sarili niya. Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. Ako si Feb Pineda, day session para sa Dipteria. Bale, kami ni Zik, magkabanda kami nung college. Tapos, nag-message siya sa akin. Tapos, ayun, sinabi niya sa akin na may plan nga daw sila na mag-airbender live. So, ayun, go naman ako doon. Tapos,
nag-send siya sa akin nung demo nila na yun, tutugtugin. Songwriting process, usually nanggagaling sa akin yung una. Yan, pinifeed ko na lang sa kanila kay Sig. Tapos pag nagawa yung gitara, actually naka-email naman lahat naman sa kanila naka-send yun. Tapos ginagawa na nila sa utak nila. Tapos pag nagpunta na kami sa studio, doon na lang talaga overall na inaayos yung music. Songwriting normally kay Alan talaga nagsisimula eh. Ang Dying View, yun sa akin ang galing yung riff. Tapos siya na lang nagpulido. Parang ganon. Dagdag lang rin. Bali si Alan, yung magkasama naman kami sa bahay dun. Kaya pag may composition siya, sinasend niya sa amin by email. Tapos, buo na naman may guitars na lagyan ko na lang ng drums siya. Tapos, pag okay na, lagyan yung vocals, sisend niya kay Zik. Tapos yun, doon na nabubuo yung kanta. Airbender Live, si Zik sinabi na sa amin yan siguro season 1 pa lang. Tapos itry nga raw namin. Kaso wala pa kaming mga demo nun. Home recording lang, wala pa kaming mga ganun. Then sabi ko, wag na muna. And then, nung season 4 yata, season 3, then season 4, si Ivan nakita niya. Tapos, yun, sinabi niya sa amin na try natin. Sabi ko, sige, kung meron na naman tayong pondo kahit paano. Sa Facebook, social media, since yung mga tropa naman, tsaka si Richa, inad ko siya kahit di pa niya ako kilala. So, yun. Nakikita ko doon. Ako sa kanila. Kasi nag-YouTube ako. Nag-search ako ba Kita ko yung Enfilade. Tapos 046 nakita ko. Tapos nakita ko si Rico. Dati naming tropa. Nakita ko na yung sa Airbender nung parang season 1. Astig siya kasi parang first time sa Cavite may scene na gano'n na live recording. Tapos may video siya. Sa Airbender experience, ayos, totally ayos. Lahat sila accommodating. Tapos mag-i-guide talaga kayo kung sa lahat sa process nung paggawa ng kanta kahit sa mixing. May mga reklamo sa mga sa nangyari. Hindi naman talaga kayo iiwan nung sound engineer. So totoo lang, okay talaga. Kasi syempre kahit bago kami, hindi namin naramdaman na iba. Hospitable, accommodating yung mga tao. Welcome naman lahat. Experience. Si Sir Jam galing. Very accommodating siya. Mag-respond siya kaagad pag message kayo sa FB. Buong crew ayos, the best. Wala akong masabi. Ayun, sobrang at ease lang kami or ako dun sa whole process kasi accommodating yung mga tao. Tapos gina-guide nila kami sa mga kailangan namin gawin. Salamatan yung asawa ko sa yung magiging baby ko. Siyempre yung wife ko, Eliza, I love you. Tsaka sa baby namin si Zap. Tsaka kay Kuya Bong, thank you sa pamana mong gitara. Best wishes kay Goyo. Salamat sa asawa ko kay Maika, saka sa anak ko kay 8. Yun, saka kay Feb, yung bass na namin, na session ngayon. Salamat, Feb. Kay Arnel. Good luck. Welcome sa group ng mga may asawa na. Sa basis nila, sayang hindi siya yung nakapag-record. Ayun. Sana next time na makapag-record. Siya na. Ayun, una salamat sa Dipteria, kaya Zik, kay Alan, kay Ivan sa pagdamay nila sa akin dito sa Airbender Live. Tapos, siyempre salamat sa Airbender Live sa sobrang professional na pagtanggap sa amin. Tapos, salamat din yun sa girlfriend ko, si Lona, sa support, and sa daughter ko, si Corbett. Kontakin niya lang si Cha sa Facebook o kung may lalabas na number site saan dito sa screen. Kontakin niyo lang sila. Yun. Okay naman yan, lahat yun. Gagayad nila kayo all throughout the process. Ayos. Sa mga banda na gustong mag-try o gustong makilala pero gustong yung music nila, pwede naman i-try yung Airbender. So, okay naman sila. Sulit at solid. Sa lahat ng banda dyan, sa tropa namin sa ibang bansa, pag uwi nyo, try nyo yung Airbender. Ayos. Ayun, shout out sa AMP, sa House of Rocks, sa Acroman Productions, sa
Final Round Promotions. Tapos, shoutouts din sa Immaterial, sa Easy, tsaka sa Fire Stereo. Ano din, kuha din kayo ng kopya ng Pulp Magazine February 2017 edition. Nandun yung bandang Sing Shift, yan mga tropa natin. Sa mga artist or bands na gusto nang mag-try ng ibang venue para i-promote yung mga materials nila. Yun, Earbender Live. Kasi sa magandang means para i-promote or i-showcase yung mga pyesa niyo. Hindi kayo magsisisi. Sulit.